Yahweh Ruhi, The Lord our shepherd. Yahweh Shammah, The Lord is there. Yahweh Shabbat, The Lord of hosts. tulad sa umaga. Jesus, Father, oh Jesus, Father, thank you so much, Almighty God. Thank you for your saving our lives, Lord. Thank you for the healing, oh Lord. Thank you for everything, oh God. Kaya narito kami, oh Diyos, walang ibang maitangan, walang ibang maitaas, Panginoon, kundi ang pangalan ng Panginoong Isus. Hallelujah. Narito kami upang magpuri, upang ikaw ay sambahin, oh Diyos. Holy Spirit, thank you. Alam po namin na nandito ka sa aming kalagitnaan, Lord. Dahil sabi mo, Lord, 2 and 3 and gather in your name. You are here in the midst of us, Lord. And we are more than 3, Father God. And thank you so much, Almighty God. Lord, salamat. Sa iyo namin itinataas, Panginoong Hesus, ang lahat ang gagawin ngayong umagang ito. Sa iyo namin ipinaubaya, Holy Spirit, na ikaw, O Diyos, ang manggalaw sa oras na to. Maraming salamat po. Ano man, Panginoon, ang galaw ng kaaway, hinihingi po namin ang iyong banal na dugo, ang siyang magbalot sa lugar na ito, Lord, na walang distraction, walang galaw ng kaaway mag-distract sa amin sa pangalan mo, Panginoong Jesucristo. Salamat po, Jesus. Salamat po, Lord. Sa iyo namin itinataas sa pangalan mo, Panginoong Jesucristo. Amen and amen. Amen! Hallelujah! Excited na po ba ang bawat isa na magpuri sa ating Diyos? Amen! Isa nga po malakas na palakpak para sa Kanya, O God! He is El Elyon, the Most High God! Hallelujah! Good morning po! Unang-una sa lahat, sa bawat isa. Yan, nagagalak po kami na muli nakasama po namin kayo sa pagpupuri sa ating Panginoon, maging sa mga nanonood sa ating po mga live stream. Hallelujah! Bless po ba ang bawat isa? Amen. Ngayon pa lang dapat bless na tayo. Amen po ba? Amen. Amen! Hallelujah! Minsan Amen. pa, papurihin natin ating Panginoon. Hallelujah! Sabi nga po dito sa Psalms 145 verse 1, I will exalt you, my God, the King. I will praise your name forever and ever. Every day I will praise you and extol your name forever and ever.
Great is the Lord and most worthy of praise. His greatness no one can fathom. Hallelujah! Amen! Glory to your name! Hallelujah! We praise your name, O God! Hallelujah! We praise your name! Hallelujah, O God! Hallelujah, Jesus! O God! Let us live this name.
natin ang ating mga kaloob para sa Panginoon. Sige po, handa na po ba? Tayo po ay manalangin. Hallelujah, purihin ka o Diyos, dakila ka. Napakabuti mo o Diyos, hallelujah, tunay na wala kang katulad o Lord. Salamat po Panginoon at naramdaman namin ang iyong presensya, ang iyong Holy Spirit, Lord, hallelujah. Kami po'y punong-puno sa galak sa pagpupuri sa iyo o Diyos. Lord, sa oras na to Panginoon, kami din po ay nagagalak na magbabalik ng kaloob Panginoon sa iyo o Diyos. Dahil napakabuti mo Lord at hindi mo kami pinabayaan o Diyos. Tinugon mo po ang lahat ng pangangailangan naming lahat o Lord. Salamat po o Diyos. Sa oras na to Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa pag-provide mo Panginoon. Ibinabalik namin ito o Lord dahil karapat-dapat kang purihin, sambahin o Diyos at balikan sa lahat ng kabutihan mo o Diyos. Lord, pagpalain mo o Lord ang mga kamay Panginoon na patuloy Panginoon na numbalik, patuloy nagbibigay sa iyo Panginoon upang may magamit sa sambahang ito o Lord. Lord, i-bless mo ang mga may trabaho, ang mga may negosyo, ang mga nag-aaral, ang lahat Panginoon na kung saan Lord patuloy o God na makapagbigay ng kanilang mga obligasyon at responsibilidad sa pagpupuri sa iyo o Diyos. Salamat po Panginoon, pagpalain mo o Diyos ang lahat ng mga tithes and offering ngayon umaga o ito o Diyos. Salamat po Panginoon. Sa iyo ang kawalhatian, kadakilaan at papurit pagsamba sa pangalan mo Panginoong Hesus. Amen. Sige po, tayo po ay magbibigay po. Amen. Hallelujah. So, handa na po ba ang lahat makinig sa salita ng Diyos ng umagang ito? Amen. Tayo po ba ay masaya at nagalak sa pagpuri sa Panginoon? Amen. So, ngayong umagang ito po mga kapatid, meron pong ipinadala ang Diyos na ating bisita ngayon na isa pong mula sa London po. Siya po ay anak ni Ate Helen at ni Kuya Lolong po na kung saan nagtatrabaho po siya doon sa London na isang nurse. Siya po ay ating kapatid na kung saan ay nagministry sila sa GIL sa London po. At pasalamat po tayo at binigyan niya tayo ngayon ng pagkakataon para ibahagi ang masalita ng Diyos sa umagang ito. Atin pong palakpakan ang buhay ni Sister Alice Bandaan. Praise the Lord. Hallelujah. Magandang umaga po. Marami na po akong hindi kilala. Praise the Lord. Bago po siguro tayo magsimula na makinig ng salita ng Diyos, pwede po bang muli ay tumayo ang congregation? May I invite everyone to once again stand up po. And can I ask ang ating pong worship team to sing yung chorus once again? Bago po tayo magsimula at makinig ng salita ng Diyos, once again, let's invite the presence of the Holy Spirit in the midst of us. Hallelujah. Yung chorus lang po.
mula sa ating mga puso. Hallelujah. Here in your courts where I'm close to your throne, and I found where I belong. Once again, sabihin po natin, I sing your praises forever. Praises forever. Deeper. Deeper in love with you. Here in your courts where I'm close to your throne, and I found For the last time po, awitin natin mula sa ating mga puso. and I sing your praises forever. Deeper in love with you. Here in your courts where I'm close to your throne, I found where I belong. Dakilang Diyos, dito nga po kami nabibilang, O Diyos. Sa araw na ito, salamat sa araw ng pagpapahinga sa iyong presensya. Salamat, dakilang Diyos. Ang amin pong mithiin sa oras na ito, ikaw ay papurihan. Ang iyong lamang dakilang pangalan. Sinabi ng iyong salita, from the rising of the sun to the place it sets, let the name of the Lord be praised. Purihin ang iyong dakilang pangalan sa aming mga buhay, sa aming mga awitin ng pagsamba. Sa aming pakikinig, ikaw ay mapapurihan. Sa paglabas namin sa lugar na ito, ikaw ay mapapurihan, dakilang Diyos. Sa lahat ng offering, sa aming mga buhay, sa lahat ng talento, ikaw lamang ay mapapurihan, dakilang Diyos. Ama, ang aming pong dalangin, pagpalain mo ang bawat tenga sa aming pakikinig. Pagpalain mo ang bawat puso, O Diyos. Gawin mo itong puso na natuturuan, dakilang Diyos. Ang puso na laging nagpapakumbaba at natuturuan lamang, O Diyos, mula sa iyong mga salita. Sa aming pakikinig, ang aming dalangin, lagi mo kaming baguhin. From glory to glory, O God. Para lamang sa kapurihan ng iyong dakilang pangalan. Salamat sa araw na ito. Walang ibang maitaas. Indeed, O God, not unto us, but unto you be the glory, the honor, and thanksgiving. In Jesus' name we pray. Amen and amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Muli ay magandang umaga po. Salamat po sa imbitasyon ni Pastor Ding. Praise God at ng Jesus Christ. Ano nga po bang ating Full Life Community Center? Ayan. As I said, marami na po akong hindi kilala. Ayan. Marami na po tayong mga bagong member. Ano po? Mga kabataan. Marami po tayong kabataan. And I was told ang ating pong theme for this month is the connection with God. Tama po ba? Amen. So ang ating pong topic for today is connectedness, the order of priority. Connectedness, the order of priority. Ang ating pong verse ay matatagpuan po natin sa Book of John, chapter 15, 4-7, in the Amplified Version. So, ang sabi po dito, remain in me, and I will remain in you. Just as no branch can bear fruit by itself without remaining in the vine, neither can you bear fruit producing evidence of your faith
unless you remain in me. I am the vine, you are the branches. The one who remain in me and I in him bear much fruit. For otherwise, apart from me, that is cut off from the vital union with me, you can do nothing. If anyone does not remain in me, he is thrown. Ayun pala. If anyone does not remain in me, he thrown out like a broken off branch, and withers and dies. And they gathered such branches and thrown into the fire, and they are burned. If you remain in me and my words remain in you, that is, if we are vitally united and my message lives in your heart, ask whatever you wish and it will be done for you. Basahin po natin sa Tagalog. Parang mahirap po sa English, Tagalogin po natin. Sabi po sa verse 4, manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Amen? Gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin, gaya ng sanga, ay itatapon at natutuyo. Ang ganoong mga sanga ay tinitipon, inihahagis sa apoy at nasusunog. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa akin sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at matutupad iyon para sa inyo. Napakarami pong salita ng laging sinasabing, kung kayo'y nananatili. Amen? So ito po ang ating pinaka-topic ngayon, connectedness. The order of priority. Yung pong ating pagkakaugpong sa Diyos, may order po ng prioridad. Amen? At ito po yung ating pag-aaralan sa araw na ito. So, ano po ang ating sermon thesis this morning? Sabi po dyan, our genuine connection with God determines the victory of our connection with others. Ano pong ibig sabihin yan? Yung ating tunay na koneksyon sa Diyos ang magsasabi ng victory ng ating koneksyon sa iba. Kung tunay po ang ating pagkakaugpong sa Diyos, bakit po? Ito yung magsasabi ng tamang pagkakaugnay at pagkakasunod-sunod ng prioridad ng ating mga buhay bilang mga Kristiyano. Bakit hindi po tayo tuturuan ng Diyos at ng salita ng Diyos ng mali? Ang lagi pong tinuturo ng salita ng Diyos sa atin ay tama at tamang prioridad. So, establishing the correct priorities in our lives is vital for our success as Christians. Napaka-importante ng pag-e-establish natin ang tamang prioridad. Kasi ito po yung magsasabi ng success natin bilang mga Kristiyano. Kaya maraming Kristiyano ang para bagang hindi successful bilang mga Kristiyano. Kristiyano umaattend Sunday after Sunday. Pero hindi successful ang mga buhay sapagkat hindi po tama ang kanilang priority. Amen po? So according to the German writer, German po ito. Ayan. So sabi po ni Johann Wolfgang von Goethe. So German, mahirap bigkasin. Ano po? Johann
Wolfgang von Goethe, things which matter most must never be at the mercy of things which matter least. Anong ibig sabihin po noon? Dapat pong, yung pinaka-importante dapat hindi nahuhuli. Kasi importante po ito sa ating buhay. Kagaya po ng ating pag-aaralan, ano ba yung order ng priority? So, sabi po, setting the right priorities is vitally important for success. So ano po ang definition natin pag sinabi nating connectedness? No? Connectedness is the state of being joined or linked. Ibig sabihin, pag konektado ka, ibig sabihin ikaw ay nakasali, or ikaw ay nakadugtong, or ikaw ay nakaugpong. Kagaya nung binasa po natin kanina. Amen? So, ano po yung pangalawang definition ng connectedness? A feeling of belonging to or having affinity with a particular person or group. So, ibig sabihin, pag konektado ka, ikaw ay nakabilong, just like in this family. Kayo po ay konektado in this church. So, kayo po ay nakabilong. You are a member of this church. Kayo'y nakaugnay, kayo'y nakaugpong. That is what it means. So, what is the order of priority? I believe na pag-aralan nyo na po yung una. No po. The order of priority, alam na alam po natin. Ang order of priority, number 1 is connected to God. Amen? Tayo ay connected sa Diyos. Ito ang tinatawag natin the divine connection. The divine connection. The divine connection is the non-negotiable first priority sa ating pong mga buhay. Non-negotiable. Hindi po to pwedeng, hindi ito ang una. Ibig sabihin, hindi mo pwedeng i-negotiate. Ano ba yung negotiate sa Tagalog? Hindi mo pwedeng ipakiusap. Hindi mo pwedeng i-compromise na hindi ito ang una. No? Hindi mo pwedeng hindi ipagkakasundo na, yun nga parang ipapakiusap na hindi ito ang una. This is the very first non-negotiable priority ng isang buhay Kristiyano. Okay? Sabi po ng Luke chapter 10, 41 to 42. We know this story. Maano po ang istorya na ito? This is the story that is being used by many teaching na po. So, sabi po dyan, sa 41, Martha, Martha, the Lord answered, you are worried and upset about many things. May magkapatid na si Mary at si Martha. Alam po natin ang istorya? Amen. May magkapatid na doon pumunta si Jesus and they welcomed Jesus into their house. So nung nasa bahay na po si Jesus, si Martha po ay busy sa pag-asikaso ng pagkain. Importante po ang pagkain sa church. Amen. Hindi po sinabi ng Bible na hindi po siya importante. Pero ang sabi lang po doon, Martha, Martha. The Lord answered, you are worried and upset about many things, but few things are needed. Few things are needed. Or, sabi ng Bible, indeed only one. Minsan, ganun po tayo. Mary has chosen what is better, and it will not be taken away from her. Amen? May mga choices po tayo ng prioridad. And at that very moment, hindi po sinabi ng Lord na hindi importante ang pagkain. Pero ang sinasabi lang po, in the instance of priority, dito sa panahon na ito, ano ang dapat mong bigyan ng prioridad? And Jesus, the presence of Jesus was the greatest priority. Amen? Instead na yung pagkain, makinig ka muna kay Jesus. Have your fellowship with Jesus.
Have the presence of Jesus. Ito po yung pinakamahalaga. Amen? Marami po sa atin doon na sa pagkain. Nauuna yung pagkain. Amen? Nauuna yung mga ginagawa natin. At akala natin, dahil para pa tayong si Martha, magsusumbong pa tayo sa Lord. Lord, tingnan niyo siya, oh. Ayaw niya akong tulungan. No? May prayer pa tayong, tingnan niyo siya, Lord, ayaw niya akong tulungan. But, inuuna niya. No? So, we have given a lot of choices to do. But we do not need to do it all just because it is available. But we have to choose what is more important than others. So sa buhay po ni Martha at ni Mary, na-express po nila ano ba yung priority nila. So, sabi po ng Mark 12:30, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. Ito po yung kauna-unahan. Amen. Mamaya po, bibigyan natin ng diin. Kasi marami po ang mistaken na akala po nila pag sila po ay laging nasa church, sila po ay na-priority na nila ang Lord. Ano? Iba po yung priority ang Lord. Priority ang Lord in terms of devotion, prayer. Yun po yung ibig sabihin ng presensya ng Lord. Sino po dito ang nag-devotion ngayong umagang ito bago nagpunta dito? Honestly, in all your... Taas po ang kamay ng tunay na nag-devotion bago pumunta ngayon. O sabi natin, ay Sunday naman, yun na yung aking devotion. Amen? Sino dito yung nanalangin at nag-worship na kanina bago pa lamang pumunta sa lugar na ito? And that is your first priority. Amen po. And this is just corporately. But you have your personal relationship with the Lord. Iba po ang personal na relasyon. Pumupunta po tayo dito. No? Akala po natin tumutugtog tayo, umaawit tayo, nagpo-project tayo. Pero okay lang kahit wala na tayong devotion. Okay lang kahit wala na tayong prayer. Ganun po ba yun? Ang first priority natin ay ang Diyos. It is non-negotiable. Ito yung isisik mo. Seek the kingdom of God and His righteousness. And all these things shall be added unto you. Hindi mo pwedeng pagbalik-balik ta rin. Lord, sa dulo na lang, pag may extra time na lang, wala nang extra time. Because of the demand of this world. Nakita po natin kung gaano kabisi ang daigdig. Your priorities must be God first, sabi ni Oswald Chambers. Your priorities must be God first. God second. God third. Until your life is continually face to face with God. Ang prioridad mo ay ang Diyos una. Pangalawa, pangatlo, hanggang nadun ka na, face to face with your Creator. Kaya may success ang buhay sapagkat inuuna natin ng Diyos. Seek first the kingdom of God and His righteousness. Kaya, yung pagsisik mo sa Lord, yung follow niya, tuturuan ka ng mga righteous things. And the order of things in your life.
tama ang ituturo mo, pag tama ang connection mo sa Diyos, tama ang iyong bunga. Sapagkat hindi magbubunga ng mali ang tamang kapag ikaw ay nakaugpong sa tamang puno. So, ano po yung connection natin sa Diyos? Connected to Christ. Sabi ng verse 4 na ating pong binasa sa ating text, remain in me and I will remain in you. Remain in me. Kapag tayo'y nanatili sa Kanya, ang pangako ng Diyos, mananatili siya sa inyo. You know what? Without you knowing, we are the carrier of God's presence. You are the temple of the Holy Spirit. And God lives in us. Kahit saan ka magpunta, you carry the presence of God. Without you knowing. This was my testimony. Sa amin pong trabaho, as you know po, nabanggit ni ate kanina na I am a nurse, no po? So, when I used to work sa ward po, meron pong pagpasok ko po dyan, kahit saan po ako magpunta, baka hindi po tayo matapos sa napakaraming testimony ng kabutihan ng Diyos sa akin pong buhay. We are the carrier of the presence of God. Isang araw po, pumasok po ako. As I enter po sa ward, ang London po ay iba't ibang lahi. Hindi lang po mga British ang tao doon. Lahat po ng nationality ay naroon na po. As I enter one day sa trabaho, excited na excited po yung pasyente kong matanda. I call yung mga pasyente na iba, mama. Kasi yung mga mga itim, maano po silang tumawag, yung tatawagin mo silang mama. Yung hindi na sa pangalan ng pasyente. So, depende po sa nationality. So, sabi niya po, Alice, excited na excited po yung pasyente. Alice, sabi niya ganun. Sabi ko, yes, mama. Ganun naman po yung aking sagot. Sabi niya, you know what? Sabi niya, when you come, sabi niya, kapag ikaw ay pumapasok, sabi niya, this place change, sabi niya. And something like, parang there is a miracle happening, sabi ng pasyente. And I never share. Hindi po, kasi bawal po sa amin ang i-share yung aming pong faith sa pasyente. Bawal po yan sa aming trust. So we have to obey. Hindi ko po sineshare na I am a Christian. But sabi ng pasyente, something like parang miracle, sabi niya. Itong na ito is change. Sabi ko, thank you, Lord. Sabi ko, it's the presence of God. Amen. Dala-dala po natin ang presensya ng Diyos. Sometimes we are not aware. Pero pag naririnig po natin sinasabi, no, ng mga tao around us, they will say something and you would realize, thank you, Lord, it is your presence. Amen. There is another patient. As I said, hindi po namin sineshare ang aming mga faith. Lumipat na po ako ng iba, palipat-lipat po ako ng job. So, from ward, lumipat na po ako sa tinatawag na procedure room. I am a renal trained nurse po. So, paglipat ko doon, meron po kaming pasyente sa ward. Dinadala po namin. And I help ng magtutulak ng bed after procedure. Yung kidney biopsy na tinatawag. Kinukuhanan po ng maliit na sample ang kidney para po tingnan kung anong problema. So, ako po yung pinaka nurse doon. No?
nakita po ako ng pasyente. Sabi niya, kilala niya po ako. Pero hindi niya po alam yung aking faith. Kilala lang niya ako because our patients are chronic patients. Ibig sabihin, matagalan. Lagi po namin silang nakikita. Ganun po doon. So, in and out lang po sila. Sabi niya po, Alice! Alice, sabi niya. Come, Alice. Sabi ko, yes, mama. Isa po, another itim din po siya. Sabi ko, yes, mama, sabi niya. Alice, the Holy Spirit told me to call for you and ask you to pray for me. Would you believe that? Alam niyo, mangha po ako sa Diyos. Sabi ko, wow. Akala natin, parang minsan akala natin yung banal na espiritu, ganun lang. Pero talagang buhay ang Diyos at ang kanyang espiritu. Sabi ko, totoo ba ito? The Holy Spirit asked me to call for you and pray for me. Ay, wala na po akong nagawa. Kasi ang pasyente na po ang nag-request, pray for me. And we pray. Remain in me, and I will remain in you. Ang Diyos ay Diyos ng napakamarespetong Diyos. He honors your request. He honors your heart. Ano yung nais mo, gagawin ng Diyos. Gusto mo ng kalapitan ng Diyos at pananatili ng Diyos sa buhay mo, sabi niya, I will remain in you. Yun ang tinatawag na the law of reciprocity. No? Gagawin ng Diyos. Gusto mo ng presensya ng Diyos? He will dwell in you. Hindi naman siya papasok, kumakatok nga siya eh. Bakit? Minsan nasa labas na. Amen? Akala natin, nasa loob pa, nasa labas na pala. Napakagalang ng Diyos na lumikha sa atin, kumakatok pa. Yung iba sa atin, pasok na lang ng pasok. Amen? And Diyos magalang. Amen? So, sabi ng pangalawa, connected to Christ, connected to His purpose. Fruitfulness, sabi ng verse 5. Fruitfulness. Balikan po natin. Sabi niya, I am the vine, you are the branches. The one who remains in me and I in him bears much fruit. For otherwise, apart from me, that is cut off from the union with me, you can do nothing. Amen? Fruitfulness. Anong purpose ng Lord sa buhay mo? Maging fruitful ka. Maging fruitful ang buhay na ito bilang Kristiyano. Nakita niyo po dun sa binasa natin, fruitfulness producing evidence of faith. Nakikita sa buhay natin ang pananampalataya. Anong sabi doon? Faith without works is dead. Ang faith po, hindi intellectual. Faith has its manifestation in the physical. Nakikita sa ating mga buhay ang pananampalataya. Inilalakaran, ginagawa. Yung pananampalataya, buhay sa'yo. So, ang purpose niya ay fruitfulness, hindi barrenness. Barren, kapag wala ka sa Diyos, apart from me, you can do nothing. Nakita po natin, kapag tayo'y nakaugpong, fruitful ang buhay ng Kristiyano. Pag hindi nakaugpong,
barren ang buhay ng Kristiyano, you can do nothing. Wala nga kayong magagawa. And that is absolutely truth. Wala po tayong magagawa. Akala natin, ginagawa natin. Para bang nagkukuyakoy ka. Maghapong kang nagkukuyakoy, pero wala kang naa-achieve. Amen? Akala mo yung ginagawa mo, may count. Wala. Pagod na pagod ka. Do you want to work for the whole 24 hours or 8 hours that you would not achieve anything out of it? Gusto mo bang magtrabaho pero walang sweldo? Tumaas ang kamay na mga ganon. Trabaho ng trabaho, walang sweldo. Is that God's will sa atin? Magtrabaho ka na magtrabaho pero walang bunga? Magtrabaho pero walang sweldo? No, hindi po ganun unfair ang Diyos. Tingnan po nyo, basahin nyo from Genesis to Revelation kung gaano kabuti ang Diyos. Gusto niya sa buhay mo, ikaw ay fruitful. Pero dapat tama ang ating prioridad para maging fruitful. Mauuna ang Diyos. Letter C, His power. Connected to His power. Sabi niya sa verse 7, ask if you remain in me and my words remain in you. That is if we are vitally united and my message lives in your heart. Ask whatever you wish and it will be done for you. Connected ka sa power ng Diyos. Ask. Kapag ka-connected ka, ang ganda nung may connection. No? May backer ka lagi. Dito, especially in the Philippines. It's a very, very sad story. Very, very high ang ating politics. Very strong ang ating politics. And even at work, kung wala kang backer, wala ka trabahong maganda. Amen? And I've experienced that. I have volunteered. Taga-Kabuyaw na ako. Ospital ng Kabuyaw. Ang mga nagtatrabaho, taga-Victoria, taga-Magdalena, mga permanent, taga-Binyan, taga-Santa Rosa. I live in Kabuyaw. But because ang backer nila ay mga gobernador at si Sister Alice ay walang backer, maliit lang. Importante yung connected ka sa power. Amen. Yung mga connected sa power, you can recharge. Kapag connected ka sa power, you can ask the Lord anytime, anywhere. Ask, and it will be given to you. Ask, and it will be given to you. And that is yung power ng Lord. God's power lies in His word, will, and His promises. Yung power ng Diyos ay matatagpuan sa Kanyang salita, sa Kanyang kalooban, at sa Kanyang mga pangako. Kaya dapat alam mo, you know Satan knows the word of God. Church, pag hindi kayo well-versed at nagbabasa at nagdi-devotion, you can be tricked easily. And Satan uses the word of God, even to Jesus, when he tempted Jesus. Pero kapag alam mo, kagaya ni Jesus ang salita ng Diyos, you cannot be tricked. Kasi ibabalik mo sa kanya, no, Jasangon, that is not exactly what it is written. Hindi iyan ang nakasulat. Ito ang nakasulat.
Kung wala tayong devotion, ayan, kaunting bagay lang pinapaniwalaan natin. Amen. Kaunti lang ata nag-amen doon. Amen. Number 2 points. Ano yung pangalawang order ng priority? Pastor Ding, gaano po ba katagal akong magtuturo? Matagal po talaga akong magturo 1 hour po. So, connected to our family, number 2. Ang order ng priority, ang unang connection mo ay connection mo sa Diyos. Ang pangalawa, connected to our family. Connected to our family. So, ito ang tinatawag nating the relational connection. So, 1 Timothy chapter 3, verse 4 to 5 in the Amplified Version. He must manage his own household well, keeping his children under control with all dignity. Mga magulang, he must manage his own household well, keeping his children under control with all dignity, keeping them respectful and well-behaved. Ayan, sa mga kabataan. No? Respectful and well-behaved. For if a man does not know how to manage his own household, how will he take care of the church of God? Yan ang tanong. Kung hindi nyo kayang i-manage ang inyong sariling tahanan, paano nyo mamamanage ang mas malaki? Yun ang ibig sabihin. Ang anak mo, 2, 3, hindi mo mamanage. Ito, 50, 70. How are you going to manage this? No, if you are trusted with small, you will be trusted with bigger things. Sabi ng Genesis chapter 2:24, that is why a man leaves his father and mother and is united to his wife, and there became one flesh. Anong ibig sabihin? Priority mo ang iyong pamilya. Kung ikaw ay dalaga at binata, priority mo ang iyong mga magulang. But the order of priority has changed when you get married. Okay. So sa mga magulang dito, huwag magtampo po. Kung hindi na kayo ang prioridad ng inyong mga anak. Sapagkat ito po ay biblikal. Ang priority na po nila ay ang kanilang sariling pamilya. Pero hindi po kayo kalilimutan. Pero hindi na po kayo ang kanilang prioridad. Pag tiningnan po natin ang biblical perspective. Okay po? So, the first institution instituted by God is not the government or the church or but the family. Nauna po ba ang gobyerno? Nauna po ba ang church? In the book of Genesis, family. Family po ang nauna. The family is the oldest institution established by God. Kaya naman po ito ay under attack of the enemy. Bakit po ina-attack ang pamilya? Kasi alam niya, pag na-attack niya ang bawat pamilya, walang kwenta po ang buong community. Kasi ang bawat pamilya, maraming pamilya ay binubuo ng isang komunidad. At ang maraming komunidad ay binubuo ng isang gobyerno. So kapag ang bawat pamilya ay wasak ang community, wasak ang gobyerno. Kaya tingnan nyo kung ano ang nangyayari sa community, yan po ang pamilya sa lugar na ito. Yan po ang basihan ng bawat pamilya. Kung ano ang nangyayari sa community, yun po ang nangyayari sa mga pamilya. Hindi po yan maiitanggi. So kaya po, bakit po kailangan bigyan po natin ng prioridad ang ating pamilya? Ano po yung una? Give your family the quality time. Quality time daw. Laging nasa labas. Wala nang quality time ang family. Nag-uusap-usap po ba kayo as a family?
Ayan, nag-uusap-usap pa ba? Tinatanong, "O, ano nangyari sa iyo?" Kami po dadalawa lamang mag-asawa. No, ang aming pong anak ay Ayuna, dito po sa Pilipinas. So pagka po kami ay umuwi, kami lang po ang nag-uusap. Sasabihin po ni Brother Aldrin pagkatapos ko ng work, dahil maaga po siya nag-start, 5 o'clock, nag-start na po yan ng work. Natatapos po siya ng 1:30 and I starts 9 till 5 po ang trabaho ko. No, iba na po ako. I'm not working anymore sa ward po. So, I'm working as a clinical research nurse. So, ang trabaho ko po ay parang opisina type. 9 till 5, Monday to Friday. Nauuna po siya, uuwi. Pagdating ko, sasabihin niya, "Kumusta ang work?" Yan. "Kumusta?" Ako naman, pag nagkwento, buong detalye kwento na siguro sasabihin ni Brother, "Kumusta lang, ang dami na." Amen. Ganun po yung mga babae, no? Amen po. Ang tanong, isa, ang sagot, 10. Ano po? Nakaka-relate po tayo. So, sabi po ng Genesis 29:18, Jacob was in love with Rachel and said, "I'll work for you 7 years in return for your younger daughter, Rachel." No? Biro nyo, baliwala kay Jacob ang time. 7 years. Dinaya pa siya, naging 14 pa, di ba? So, baliwala ang time kapag mahal mo at pinaprioridad mo. Amen? So, time is a measurement of priority. We give the time to a person or things to whom or to which is important to us. You define what is important to you but what you dedicate your time to. Kung saan mo binibigyan ng malaking time ang buhay mo, yun ang priority mo. Kung 5 oras ka nagfe-Facebook, yan ang priority mo. Ano? Kung 3 oras kang nag-EML, right? So that is your priority. Pero hindi po tayo makapagbasa ng salita ng Diyos. Ano po? So what are the things that takes away our time from our family? Hobbies, technology, sports, friends, work, and ministry. Okay? Minsan, hindi na po nagiging balanse ang ating buhay. Proverbs 27:23, "Be sure you know the condition of your flocks. Give careful attention to your herds." Alamin po natin kung anong nangyayari sa ating mga anak, mga nanay at tatay. Ano nang nangyayari? Tanungin po natin. Know the condition of your flocks. B, serve your family. Oh, you serve the church, pero you never serve your family. Okay lang, hindi maghugas ng pinggan. Okay lang, hindi maglinis. Okay lang, hindi tumulong sa bahay. Basta nagmi-ministry. Tama po ba? Alam niyo po, when I was a new Christian, tanungin niyo sa nanay ko, alam ko, i-schedule ko lahat yan. Sasabihin ng nanay ko, paggising ko, itong batang ito, lahat ng bagay, naka-organize, naka-time. Organize na po ako. Gigising ako, alam ko, gagawin ko ito, ganto, ganto. Alam ko, ang Bible study namin, 7:00. Kailangan ko pong gawin lahat ng trabahong bahay. Gagawa po ako ng ice candy. Ako po yung nagtitinda ng ice candy. Nag-aaral po ako yung nagtitinda na ako. Gagawin ko po yan. Kailangan magawa ko dahil atin ako ng Bible study. Ang layo ng Bible study namin. Doon sa may dulo ng Marinig at Gulod. Pero gagawin ko yan. Kasi alam nyo, pag wala kayong magandang testimony sa inyong tahanan, may masasabi sa inyo si Satanas.
At yung mga hindi Kristiyano pa ang pamilya, you can never bring them to Christ. Alam mo po ang aking paboritong verse. Although ang verse pong ito ay para sa wives, pero it speaks to me. No, when I was a new Christian, sabi po ng 1 Peter chapter 3, 1-2, wives, in the same manner, in the same way, submit yourself to your own husband, so that if any of them do not believe the word, they may be won over without word by the behavior of their wives, when they see the purity and reverence of your lives. So ito po'y inangking ko, anak, hindi wives ang aking ginamit. You know, the word of God speaks to us. Buhay ang salita ng Diyos. Nangungusap pag binabasa natin. Kinakausap ka, sinasabihan ka, tinuturuan ka, kinukorek ka, nire-review ka, tinetrain ka into righteousness, so that we may be fully equipped for God's work. Sasabihin mo, paano mo ma-win? Ako po ang kauna-unang na born again. Kailangan mawin ko ang aking mga magulang, mga kapatid. Gagawa na ako ng ice candy, pupunuin ko na yan. Tapos ang trabaho before akong pumunta ng church, ng life group, ng Bible study. Hindi yung, dito na kayo. Gagawin nyo na, pero okay lang. Kahit ang nanay at tatay nyo hirap na hindi nyo tutulungan. Order of priority, second is family. Ito ay in-institute ng Diyos. Gawin mo ang iyong buhay. I-organize mo. Bigyan mo ng priority. Hindi sinasabing ang ministry ay masama. Wala pong ganun. Ministry is good. But you have to have your priority. Itama nyo. Gusto nyo bang galit sa inyo ang inyong mga magulang? Pero tuwan-tuwa si pastor din sa inyo. Pero sa bahay nyo, hindi tama ang inyong relasyon? Hindi po nagtuturo ang salita ng Diyos ng mali. Tinuturuan po tayong mabuhay ng tama, ng tamang prioridad. Ang ganda yung naglalakad ka, ang nanay mo masaya, ang tatay mo masaya sa'yo. Ang pastor mo masaya sa'yo. Lahat, blessing ka. Hindi ka lang blessing sa parting ito. Blessing ka sa lahat na aspeto ng buhay mo. Pag ang nanay nyo at tatay nyo'y umiiyak, there is something wrong with your order of priority. C, sacrifice. Sacrifice for your family. Ruth chapter 2 verse 11, Boaz replied, I've been told all about what you have done for your mother-in-law since the death of your husband. How you left your father and mother and your homeland and came to live with the people you did not know before. Alam niyo po si Ruth? Si Ruth po ay isang Moabita. Hindi po siya Israelite. But Ruth, nung nabiyuda po ang kanyang mother-in-law na si Naomi, pwede pa pong mag-asawa si Ruth. Pero sinakripisyo niya po ang kanyang sariling kaligayahan at ang buhay para po sa kanyang mother-in-law. No, she gave up, she sacrificed for her family. So kaya naman po, ano po ang bunga sa buhay ni Ruth? Biro mo isang Moabita, mapasama ka dun sa lahi ng lineage ng Panginoong Hesus, ni David. Amen? At ng Panginoong Hesus. Can you imagine? Kapag kaya mong magsakripisyo, kayang palitan ng Diyos ang lahat ng sakripisyo mo. Kaya tayong i-bless ng Lord. So pag sinabi po nating sacrifice, simply means, what can you give up?
What can you give up for the Lord? What can you give up for your family? Sakripisyo ang pinag-uusapan dito. Kaya mo bang i-give up yung 2 oras ng yung Facebook? Kung ano-anong ating mga extracurricular. Pero yung pamilya natin, naiiwanan po natin. Sacrifice for your family, but do not sacrifice your family for work or even for the ministry. Alam niyo po, ito po ay isang matinding Kaya kasama po ang pamilya sa paglilingkod Amen? Hindi iniiwanan, hindi pinababayaan, isinasama, tinetrain. Kaya pag minahal nyo sila, pag inalagaan nyo sila, sila rin ang kasama nyo at katuwang nyo. Sa ministeryong ipinagkatiwala sa inyo, sama-sama kayo. Sabi po dito, sabi po ni Brother Eddie, nobody is indispensable in the ministry. Anong ibig sabihin? Nobody is irreplaceable. Yung indispensable ka sa ministry, maraming mga tao akala mo hindi ka kayang palitan sa ministeryong pinagkatiwala sa iyo. Kaya talagang ikaw lang ang gagawa niya, walang ibang gagawa. No, it's not true. Alam niyo po, sabi namin sa church, we are here, nagbabakasyon po kami. Lagi ko pong sinasabi sa church, kahit wala kami ni Brother Aldrin, kung umuwi man kami ng Pilipinas for temporary or for good, magpapatuloy ang ministry ng Panginoon. Hindi dahil sa amin. Magpapatuloy ang iglesia ng Diyos, kahit wala kami. Kasi no one is indispensable in the ministry. Parang feeling mo sa work, you are irreplaceable dahil napakagaling natin. And in the ministry, no, everything here is temporary. Kapag lumipat ka ng ibang lugar, papalitan ka. Pag tayo ay namatay, papalitan tayo. Pag tayo nag-retire, papalitan tayo. May papalit at may papalit sa atin. Pero you are irreplaceable in your family. And that is the truth. Ikaw ang mga magulang at ikaw ang nanay at tatay ng iyong mga anak. Hindi kayang palitan. And that is the truth. Sa ministry, kayang palitan. Kayang palitan ng pastor, kayang palitan ng ang worship leader, kayang palitan. Pero sa iyong pamilya, ikaw ang ama, ikaw ang ina ng iyong mga anak. At yan ay hindi kayang palitan. Kaya prioridad ang pamilya. Kayo lamang ang meron sila. Wala nang iba. Number 3, connected to the authority. Ito yung tinatawag natin the leadership connection. Sabi ng salita ng Diyos, submit to the authority. Romans 13:1, let everyone be subject to the governing authorities, for there is no authority except that which God has established. The authorities that exist have been established by God. Lahat ng otoridad ay in-establish ng Diyos. Your spiritual authority, you submit to your spiritual authority. Your authority at home, you submit. Your authority at work, you submit. Your authority, political authority, you submit. Lahat ng klase ng authority, you submit. Sapagkat ito'y in-institute ng Lord. So, give to everyone, Romans 13:7, what you owe them. If you owe taxes, pay taxes. If revenue, then revenue. If respect, then respect. If honor, then honor. Ganun po ang sa ating authority. Ano pong gagawin natin sa ating authority? Submit to authority. That is the first one, Laika. Submit to authority. Pangalawa, pray for the authority. Lagi tayo nagrereklamo, ay, ang pangit-pangit naman ng gobyerno. Ay, ang pangit-pangit naman ng sistema. Pero the question is, have we prayed? Pinag-pray po ba natin sila?
Sabi ng 1 Timothy 2:1-2, I urge then first of all that petition, prayers, intercession, and thanksgiving be made for all people, for kings and all those in authority, that we may live peaceful and quiet lives in all godliness and holiness. Gusto po natin na magandang gobyerno? Amen po? Pray for your government. Pray for your president. It is our duty and obligation na sila po ay ating ipanalangin. Sabi dito, so that we may live peaceful and quiet lives, para maganda po ang yung ating buhay, tahimik ang ating buhay. Ano po? So I was saying just very quickly po, how do you pray? No? Sa ating pong mga nagpe-pray, sabi nila, paulit-ulit yung prayer, paulit-ulit yung prayer. No? So we pray for the thumb. Sino po yung ating ipagpe-pray? Ang ating sarili. For Monday. Right? And our family, pag-pray natin. Para hindi pa ulit-ulit yung prayer natin. This is pointing finger. So sino pong ipagpe-pray natin? Yung ating pong mga spiritual leaders, ating mga pastors. Parang nagpo-point, yung mga nagtuturo sa church, ipag-pray po natin sila on every Tuesday. 3, pinakamataas. So, ibig sabihin, gobyerno. Pag-pray po natin ng ating mga everyone sa ating pong political authority, ipag-pray po natin sila. Ito pong ating finger na to is a weak finger. Ipag-pray po natin ang mga weak. May mga sakit at karamdaman, mga kapatid natin sa pananampalataya, sa ating tahanan. At ito pong small finger natin is maliit. So ipag-pray po natin yung mga poor and needy. Huwag po natin silang kalimutan. No? On Saturday, all other prayer requests, pwede nyo na pong ipag-pray. At Sunday, ano po yung ipag-pray nyo? Yung inyo pong Sunday service. Yun na yung devotion nyo at prayer nyo. Tutulungan nyo sila. Ang inyong mga leaders here. Mga workers na sila po ay mightily gamitin ng Panginoon. Amen po ba? So number 4, connected to the ministry. Ayan. Ang ministry po ay hindi nauna. Sabi, kung mahal mo ang Lord, mahal mo ang ministry. Yes. Kung mahal mo ang Lord, mahal mo ang ministry. That is true po. Pero meron pong mga order ng priority na aayusin ka bago ka pumunta sa ministry. 1 Timothy chapter 3 verse 4, he must manage his own family well and see that his children obey him, and he must do so in a manner worthy of full respect. If anyone does not know how to manage his own family, how can he take care of God's church? So ano pong ibig sabihin nito? Someone is qualified to do the ministry based on how well you lead your family. No po? Kapag ang pamilya ay sira, mahirap pong, kahit lumabas po kayo dyan, wala pong maniniwala sa inyo. Lumabas kayo sa community. Sabi ni Pastor Ding, ikaw, pumunta ka doon. Kung ang pamilya natin ay sira at hindi maganda ang testimony natin sa family, hirap po tayo. Para po tayong salita ng salita, pero wala pong naniniwala. Kasi alam po nilang buhay natin eh. Alam nila ang testimony ng ating mga buhay. Alam nila ang pamilya. Kaya papuntahin nyo doon yung mga pamilyang maayos. May magandang testimonya. At sasabihin ng community, yes. Maniniwala po sila. You know, people, to see is to believe. Amen? Hindi pa po mga Kristiyano yan eh. To see is to believe pa sa kanila. Hindi katulad natin. Iba yung ating pananampalataya. Not based on what we see and what we feel. Ang ating faith. But sila, kailangan nakikita nila sa buhay natin. Ay tunay naman po, dapat nakikita sa ating mga buhay ang ating mga pinipreach. We walk according to what we say. Amen? So, sacrifice for your family, but do not sacrifice for your family for the ministry. Hindi po. Kasama ang pamilya naglilingkod sa ministeryo. Hindi iniiwan. Hindi sinasakripisyo. Kasama.
Kaya nakita niyo yung mga pastor, mga anak nila na dito. Asawa nila na dito. Lahat kasama nila. Hindi pwedeng yung iba na doon. So your first ministry is your family. Alam niyo po ba yon? Na ang inyong first ministry ay ang inyong pamilya. Hindi po ito ang inyong pamilya, ang inyong first ministry. So in 2016, I just wanted to have a quick testimony. In 2016, yung pong aking kapatid, si Annalyn, ay isa na po siyang nurse ngayon. But in 2016, nagkukwentuhan po kami ng nanay ko. Alam niyo po yung tatawag ka, kwento-kwentuhan. Sabi po ni nanay, si Annalyn is, after she failed few times sa kanya pong board exam. Sabi ni nanay, hindi na raw po masyadong lumalabas ng kwarto at hindi na masyadong nagsasalita. Hindi naman po talaga yan pala salita. Pero nung time na yon talagang hindi po. So, 2016 po ito. So sabi ni nanay, ganun po yung kwento. So, tinawagan ko po si Annalyn, sabi ko, kumusta? Sabi ni Annalyn, okay lang, sabi niya. Sabi ko, kumuha ka uli ng board exam. Sabi ni Annalyn, ayoko na. Sabi niya, kasi, sabi niya, I don't think nursing is for me. Kasi marami na siyang try, hindi pa siya na makapasa. So, sabi ko, no. The fact na inalaw ka ng Lord na makatapos, nursing is for you. Sabi ko. Tapos sabi ko, kay Brother Aldrin, I made the decision to go home. So, we have ministry in the United Kingdom. Pag kailangan ka ng pamilya mo, you prioritize. I'm not saying na may commitment ka sa, wag po natin i-mistake yung aking sinasabi na pag may commitment kayo sa church, you made your commitment, wag niyong sabihin, ay, hindi na po ako pupunta, pastor, kasi ganito. Hindi naman ganon. Aayusin nga po natin eh. Yun ang ibig sabihin, aayusin natin. Hindi niyo iiwanan ng wala tao. Ayusin natin, i-schedule natin, i-prioritize natin. Ayusin natin ang priority natin. And God will give us success sa lahat ng bagay na ito, even in our ministry. Sabi po niya, hindi na siya kukuha. Sabi ko, no. Sabi ko sa kanya, the fact na nakatapos ka, para sa iyo yan, binigay yan ng Lord. So sabi ko kay Brother Aldrin, sabi ko, I'm going home. Sabi ko sa aking kapatid, uuwi ako. Susuportahan kita. And, hindi lahat ng nasa abroad laging may pera. Amen? And that is the reality. Yung akala po natin, ay nasa abroad, marami laging pera. Pwedeng umuwi ka anytime. Hindi po totoo yun. No? Wala pong ganon. So, sabi ko, wala akong pera. Kasi hindi po nakaplan. Iba pag walang plano, di ba? Wala kang naipon na i-spend mo. So, I called my brothers. Nasa Italy pa po ang kapatid ko, si Noel at that time. Sabi ko po, sinabi ko kung ano yung sitwasyon sa bahay. Sabi ko, uuwi ako. Sabi ng kapatid ko, okay ate, umuwi ka. Sabi ko po, lend me some money, 1,000 euros. That would be enough for me. Sabi ko gano'n. So sabi niya, sige ate, umuwi ka. So I went home. No, I have ministry but I went home. Kasi kailangan po ako ng aking kapatid. And at that time, talaga pong sabi ko, Lord, kasi pag umuwi po ako, ayan, alam po yan ng mga pamangkin ko, pag umuwi po ako, mayroon po akong moment na may talk ako sa kanila. Nung mga lumalaki po yan, ayan si MJ at si Shane po, sa amin yan nakatira. May mga assignment po dati yan sa akin. Devotion, ito ang babasahin nyo ha. Magmi-meeting tayo tuwing umaga kung ano yung natutunan nyo. Nakakatuwa naman si MJ, kung ano talaga yung sinabi, parang binabasa lang niya yung kanyang Ganun lang no. Pero yung paano mo sila tinuturuan, no? So I have that, may ganun po akong aim lagi pag may umuwi po ako.
Like, for example, kakausapin ko po yung buso kong kapatid on one-on-one, may ganun po akong moment. So this time, yung pag-uwi ko po sa aking kapatid, and you know what, sabi ko sa Lord, Lord, help me kung ano yung mga i-share ko. But you know what, hindi ko po tinuruan si Annalyn about sa kanyang review. Wala po. I only shared about faith and keep believing in God. Yun po. May mga meeting po kami niyan. Ayan, alam po yan ni Annalyn. And lahat po ay pag-stir up ng faith. And kumuha po siya ng exam, 2016. I went back to United Kingdom. And after, I think 7 days or 2 weeks, sabi po ng kapatid ko sa Italy, sabi, ate, nakapasa na si Annalyn. Pwede po ba nating palakpakan ng Lord? Sabi po ni Annalyn, ate, hanggang ngayon hindi pa rin po talaga ako makapaniwala. Amen. Meron po tayong mga ministry. Hindi po masama ang ministry. God loves that we are serving the ministry. Ang gusto lang po ng Diyos, ayusin po natin ang tamang priority. So, do we have the right connections to the mentioned priorities? May tama po ba tayong connection? O may mga loose connection tayo dun sa mga ibang bagay ng prioridad na yon? Sabi ng Matthew 6:33, but seek first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Sabi ng Proverbs 24:3 and 4, through skillful and godly wisdom, a house, a life, a home is built. And by understanding, it is established on a sound and good foundation. And by the knowledge, its room are filled with all precious and pleasant riches. Ano pong ibig sabihin? Sabi niya, through skillful and godly wisdom, a house is built. Pag may wisdom tayo, yung bahay, yung buhay, yung tahanan, yung pamilya ay mabibuild. Kailangan ng wisdom. By understanding, it is established on a sound, good foundation. Maganda ang pundasyon pag may pangunawa. And by knowledge, its room are filled with all precious and pleasant riches. Pag may knowledge, ano pong ibig sabihin nito? Ito po yung importante sa atin. We need knowledge, we need understanding, we need wisdom. Knowledge means, ang ibig pong sabihin ng knowledge is yung truth, information. Makukuha po natin ito sa salita ng Diyos. Kapag ka may knowledge, kaya sabi ni Noli, ano ba yun? Yung namatay si knowledge is power. Si Ernie Baron, knowledge is power. No? Kapag may knowledge ka, your rooms is filled with precious and pleasant riches. Mayaman ang may knowledge. Pag marami kang alam, pag mahilig kang magbasa, pag matalino ka, no? Riches mo yan. Yung tahanan mo, puno ng riches. Kailangan yung knowledge, nauunawaan. May truth, pero kailangan nauunawaan yung truth. Baliwala ang isang truth kapag hindi nauunawaan. Kung ako'y salita ng salita dito kanina pa at hindi po natin nauunawaan, baliwala po ang inyong pagpunta sa lugar na ito. At kailangan po ng wisdom. Sabi niya, a house is built. Ang wisdom po, sabi ng Proverbs 4:7, is the principal thing. Therefore, get wisdom, and in all your getting, get understanding. Wisdom. Ang ibig sabihin ng wisdom, application. Nalaman mo, knowledge, naunawaan mo, understanding, wisdom, applied truth. Ia-apply mo. Isasabuhay mo. Yung knowledge na natutunan mo, narinig mo, na naunawaan mo, ia-apply mo. Sabi po ng John 13:17, now that you know all these things, you will be blessed if you do them. Kaya maraming Kristiyano,
nakikinig Sunday after Sunday, walang pagsasagawa, walang blessing, walang bunga sa kanilang mga buhay. So the secret to success in anything is applied truth. Pag hindi po natin in-applied, nag-aral kayo 4 years. Amen? Hindi nyo naman in-apply. Iba ang tinrabaho nyo. Walang blessing. Hindi nyo in-apply. So, ibig sabihin, i-apply natin ang buhay ng Kristiyano ay may pagsasagawa ng salita ng Diyos. Amen po? And I pray this morning na tayo po ay magsasagawa ng salita ng Diyos sa ating pong lahat ng natanggap at na-receive sa umaga pong ito. Amen po ba? So, shall I ask the congregation to stand up? And I ask that we remain in the spirit of worship. So akala po natin, no? Marami po sa atin, akala po natin, because we are here all the time, pinaprioridad na po natin ng Diyos. Because we are serving in the ministry, akala po natin, nagsiserve na po tayo sa Lord. So this morning po, pray po tayo na the Lord will help us na i-prioridad po natin yung mga tamang priority para magkaroon po ng success ang ating buhay. Amen po ba? Alam niyo po, as the instruments started to play, alam niyo po, marami tayong pagkukulang sa Lord. Amen? Marami tayong pagkukulang sa ating pamilya. Marami tayong pagkukulang sa ating mga otoridad. Marami tayong pagkukulang sa ministry. Pinagkatiwalaan tayo ng ministry pero tinatakbuhan natin. Napakarami po nating pagkukulang. Pero iisa po ang katotohanan. Ang Diyos kailanman ay hindi nagkulang. Amen po. Sa dami ng ating mga pagkakasala, pagkukulang, ang Diyos kailanman ay hindi nagkulang. Bago po tayo manalangin, can I just ask the congregation, as the worship team start to sing, kahit kailan, hindi ka nagkulang. Amen. We start to commune with the Lord. This morning po, kausapin natin ang Lord. Kausapin natin, Lord, ang dami kong pagkukulang eh. Ang dami kong pagkukulang sa iyo. Lord, ang dami kong mga panahong sinaya sa mga bagay na walang kabuluhan. Sinayang sa mga bagay na hindi mo nais, Panginoon. Lord, marami akong pagkukulang sa aking pamilya. Akala ko, I serve you, Lord. Forgive me, O God. Marami akong pagkukulang sa aking mga authority, Lord. Pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko. Can we raise our hands? Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, ikaw lang ang sasamba. Awitan po natin ang Panginoon. Yung parang naghahana lang tayo. Hayaan
hayaan po natin ang mag-minister sa atin ay ang worship team. Mag-concentrate po tayo sa pagsamba. Muli po, awitin natin sa una. Sabihin natin sa Panginoon, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Let's remain in the spirit of worship. Ikaw lang ang Let's commune with the Lord this morning. man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan. Ikaw lamang. Kahit kailan, Kahit kailan, di ka nagkulang. yes Lord, Yaya mo sa akin laging lahat. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ko noon pa man. kahit kailan, hindi ka nagkulang. Kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin laging lahat. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ko noon pa man. Panginoon, dakila ka. Panginoon, dakila ka tapat sa dalangin ko. Yes Lord, Ako'y inibig mo. salamat sa iyong katapatan, O Diyos. Ay ganito. Kahit kailan, O Diyos, hindi ka nagkulang. Sa dami, O Diyos, ng aming mga pagkukulang sa iyo, pagkukulang sa aming pamilya, pagkukulang, O Diyos, sa mga authority na katapat sa ipinagkatiwala mo sa amin, sa mga ministry. Ikaw ang Diyos na nanatiling tapat sa bawat isa sa amin. Salamat, dakilang Diyos. As we sing our worship this morning, O God, tanggapin mo, O Diyos, ang aming mga awitin. Panginoon, dakila ka. Di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin laging lahat. Ang pag-ibig mo Salamat, dakilang Diyos. sa akin Lord, we pray sa buhay po ng bawat isa, Panginoon, Inibig mo ang pagsasaliksik mo, O Diyos, sa aming mga puso. Lord, ano man ang aming mga pagkukulang, ito po'y hinihingi namin, Panginoon, ng patawad sa iyong banal na harapan. Salamat, you are the God of order. Napakahalaga ng mga bagay ng may order sa iyo, Panginoon. Salamat na ikaw ang nauna, at kapag ikaw ang nauna, dakilang Diyos, alam po namin na you will put everything into its right place, O God. Salamat, turuan mo kaming mahalin ang aming mga pamilya. Pangalawa sa iyo, Panginoon, tulungan mo kaming mahalin, Panginoon, ang aming mga otoridad na ipinagkatiwala mo sa amin. At turuan mo kami, Panginoon, na magampanan namin ang mga ministry
according to the gifts that you have given each one of us, O God. Lord, marami pong salamat sa iglesyang ito. Patuloy po naming pinapanalangin, Panginoon, ng tagumpay ng bawat buhay, tagumpay ng bawat pamilya, Panginoon, for the glory of your name. Babaguhin mo, Panginoon, ang bawat buhay. Babaguhin mo ang mga prioridad, Panginoon, ng aming mga kapatid nang naaayon sa iyong kalooban upang magkaroon sila ng magandang testimony, Panginoon. Sa iyo, sa aming mga community, at sa iglesia, Panginoon, na ipinagkatiwala mo sa buhay ng bawat isa. Marami pong salamat, dakilang Diyos. Sineselyuhan namin, Panginoon, o Diyos, ang aming mga narinig sa umagang ito. Help us to walk according to your words. Sapagkat ang pagpapala, Panginoon, ay hindi lamang sa pakikinig, but sa pagsasagawa ng iyong mga salita. Marami pong salamat. I continually pray, Panginoon, ang pagpapala, Panginoon, sa iglesyang ito. I pray, Lord, for the multiplication of members, of workers, yung fruitful life, O God, na hinahanap mo, Panginoon. Hindi lamang simpleng miyembro, but ang mga miyembro, O Diyos, nang may mga bunga, mabunga ang mga buhay nang magpapatotoo ng iyong dakilang pangalan. Marami pong salamat, Panginoon, not unto us, but unto you. Thank you for the presence of your Holy Spirit. Thank you for the presence of your Holy Spirit. Salamat is not by might nor by power, but through your Holy Spirit, O God. We thank you, Father God. Receive all the glory, honor, and thanksgiving. In Jesus' name we pray. Amen and amen.